Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Muli sa mapagpalang hapon po sa lahat po na nakikinig sa Soldiers of Christ, Healing on the Air. In behalf po, Brother Ting Arcadio, ako po inyong makakasama sa loob ng isang oras, Brother Rodwell Pradeas, ang alipin ng Diyos sa buhay na sa inyo'y naglilingkod. At samahan niyo naman po kami sa loob ng isang oras na palatuntunan ng ating Panginoon pagkat marami kayong malalaman lihim na panukala ng Diyos. At ngayon po, mapalad po tayo pagkat meron po tayong sponsor mula po sa Letre Prayer Group sa panguna po ni Sister Emma Asibuke. Nag-iisa lang po yung ating sponsor. Pero mamaya po, pakinggan nyo po ang kanyang papuri at pagpapasalamat kung paano po siya binago ng ating Panginoon. At muli po, happy listening po sa ating pong butinged servant na si Brother Ting Arcadio. At din po ang kanyang butihing na may bahay, aking ninang, Sister Early Arcadio. At kasama niya rin po sina Brother Jun Lopez na ngayon po ay meron pong pinuntahan na importanteng bagay. At din po, happy listening po sa lahat po ng mga coordinators, disciple, elders ng Soldiers of Christ. At din po, hindi lang po tayo through radio program, ngayon po through internet na rin po tayo. Kaya marami rin po tayong live stream viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong everyday radio program. Kaya happy listening sa mga live stream viewer. Sa panguna po ni Brother J.R. Maginang ng Pasig, Sister Shirley Yap ng Singapore, Sister Loricel Tokunaga ng Japan, at Sister Carmela Romero ng Japan, Sister Inilisa Nicolas ng Vietnam, Sister Lorna Cantero ng Postal Caloocan, Sister Melody Morano ng Sri Lanka, Sister Luisa Gatchalian, Lani Arthur ng United Kingdom, Sister Cathy Trumpit ng Israel, Sister Mercy Carino ng Singapore, at Sister Luisa. Yun din po, happy listening po sa lahat din po ng mga chapters na nalalaganapan ng ating community Soldiers of Christ dito po sa buong Metro Manila. Sa lugar po ng Araneta, Quezon City, Bagong Barrio, Bagong Silang, Caloocan City, and Mary Help of Christian, Caloocan City, San Roque, Caloocan City, St. Joseph. At sa lugar po ng Camarin, Shilito Homes, Dalandanan, DM Compound, Las Piñas, Makati, Malabon, Malibay Pasay, Maligaya, Manila, Marikina, MY Homes, Nabotas, Paranaque, Pasig, at yun din po ang Pasig Line, Payatas, Quezon City, Post Office ng Caloocan, Post Office ng Maynila, sa lugar po ng Project 8, Quezon Avenue, San Mateo Montalban, St. Jude, Manila, at din po ang Santo Domingo, Quezon City, Taguig City, at din po ang Valenzuela. At sa lahat po ng mga outreaches po, sa lugar po ng Aklan, Makato, Aklan, Washington, Apalit, Pampanga, Baguio Chapter, Balagtas, Bulacan, Bantayan, Cebu, at din po ang Bataan, Batangas, Bicol Chapter, Bohol Chapter, California, USA, Cavite Chapter, Giginto, Agunoy, La Union Chapter, Laguna, Longos Chapter, Malolos, Bulacan, Marilao, Bulacan, Marinduque, Matantubig, Mindoro Chapter, Nueva Ecija, Pabay 2000 ng Bulacan, Pagbilao, Quezon, Paluan, Mindoro, Pangasinan Chapter, Pasong, Kawayan, Cavite, Plaridel, Bulacan, Pulilam, Bulacan, Quezon Province, at din po ang San Ildefonso, Bulacan, San Miguel, Bulacan, San Rafael, sa Pangpalay, at din po ang Spain, Santa Maria, Bulacan, Santo Tomas, Batangas, Chaong Baliwag, at din po ang Tikay, Bulacan, at ang Sambales Chapter. At yun din po ang mga taga Pangasinan. Kahapon pa pinunta namin sa Lingayin, Pangasinan, sa panguna po ng Sister Rose Odias. Happy listening po. At din po ito po inyo napapakinggan na yung Soldiers of Christ, Healing on the Air on DWAD, 1098 kHz and band, Monday to Friday, 4 to 5 p.m. At din po, meron din po kami radio program dito po sa DCRB, Radio Veritas, 846 kHz and band, ang Radyong Totoo, every Tuesday, 8 to 9 p.m. At din po, patuloy po natin binabati lahat po ng mga bishop at din po mga kaparian na umagapay po sa community ng Soldiers of Christ.
Patuloy po natin binabati ang Bishop ng Caloocan, si Most Reverend Deogracias Iñiguez. At din po ang ating pong Spiritual Director, si Most Reverend Teodoro C. Bacani Jr., Bishop of Emeritus of Novaliches. At sa lahat po ng mga kaparian, patuloy po natin binabati sina Reverend Father Leonardo Polinar, Pachim Founder, Reverend Father Edgar Buglosa, Reverend Father Hazel Asidilla, at din po si Father Melvin Castro. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus glowing on before. Onward, At yun din po mga kapatid, patuloy po namin kayong inimbitan sa amin pong every Sunday gathering dito po sa second floor na may Paho Public Market, JP Rizal Street, may Paho, Caloocan City. Sa ganap po na alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya po sa darating pong Sunday, magaganap po yung aming pong Revival of the Holy Spirit. Kaya po sa darating pong linggo, marami na naman pong tao na dadalo, sasaksi sa ating pong Revival of the Holy Spirit. At alam nyo na po inyong pong mga dadalhin. Dadalhin nyo po yung Mama Mary, kandila, tinapay, o anumang dadalhin nyo po. Yung mga Mama Mary, piraka po importante. At din po ang ating pong mga akay. Kasi ang akay talagang pinaka-importante yan. Sabi natin Panginoon, isang kaluluwa lang ang madala mo sa gawain ng ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagpupuri sa ating Panginoon. Isang kaluluwa lang na dadali natin sa gawain ng Diyos, tuwan-tuwa ang ating Panginoon. Kaya sa darating na linggo, Revival of the Holy Spirit, subukan lang po natin mag-akay. At ang ating Panginoon, kung anong dalangin natin, kung ano man natin mga pangangailangan, ay handang ipagkaloob ng ating Panginoon. At din po, meron din po kami Sunday gathering dito po sa La Union, sa Abaya Residence, A. Mabini Street, Barangay Katbangin, City of San Fernando, La Union. At muli din po, patuloy rin po namin kayong inimbitan sa amin pong Everyday Divine Healing Mission dito po sa second floor na may Paho Public Market, JP Rizal Street, may Paho, Caloocan City. Sa ganap po na alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya po sa lahat po ng mga kapatira na hindi pa po nakakaranas mag-Divine Healing Mission, nimbitan po namin kayo dito sa may Paho Public Market. Kung tawagin po namin to ay munting ospital na tinayo dito sa second floor na may Paho Public Market. Kaya kung wala na po kayong pampa-ospital, wala na po kayong pampagamot, o wala na po kayong pambili ng gamot o pampadoktor, subukan nyo naman po yung ating dakilang manggagamot. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na walang gang kaliwanagan. Siya yung dakilang manggagamot na handang pagalingin ang ating mga karamdaman. Ang kailangan lang, manalig lang tayo sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya kayong lahat na nariyan na nakakapakinig, subukan nyo, nag-aanyaya ang ating Panginoon at ipadadama niya ang pag-ibig, kagalingan at pagpapala sa mga taong tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. At hindi naman po, kung gusto naman pong mapanikan ng Christ on the Block, maaari naman pong tumawag sa opisina ng SOC sa number po na 287-3118-285-5120 986-7977. Ang Christ on the Block po, ito po ay kaparehas po ng Black Rosary. Ang kakaibahan lang po, meron pong pagbasa ng Ebanghelyo at meron din pong sharing portion at ang pinaka-climax po ang ating pong baptism of the Holy Spirit at din po ang pagpapatong ng kamay. Pagkat ang pagpapatong ng kamay, yan po yung daan po na gagamitin ng ating mga kapatiran upang yung mga may karamdaman ay pagalingin ng ating Panginoon. Kaya po, kung meron po kayong mga lugar na gusto nyo pong panikan ng Christ on the Block, makipag-ugnayan lang po sa opisina ng Soldiers of Christ. Ang number po muli ng ating opisina dito sa May Paho ay 287-3118-285-5120 986
0977. At ngayon po, ito po yung mga ilang announcement sa buwan po ng July. Ngayon po ay July 13. Meron po nagaganap na Console Combine sa panguna po ni Brother Marcelo Malnes. At din po, meron din po nagaganap na Makati Fellowship sa panguna naman po ni Sister Peli Pamintuan. At mamaya rin po, meron po magaganap na Bagong Baryo Combine dito po sa Caloocan. Kaya po sa lahat po ng mga taga-Bagong Baryo, inibitan po kayo sa kanilang gawain na Combine Fellowship. Dito po sa lugar po ng Berhen de la Paz Chapel, P. Gomez Street, sa Bagong Baryo, Caloocan City. Kaya doon, mamaya merong gawain, subukan niya po ang ating Panginoon. At bukas naman po, July 14, meron po magaganap na DM Combine sa panguna po ni Brother Jimmy David. At din po kasabay niya po ang Maysilo Malabon Combined Fellowship. At kasabay niya rin po ang Pasig Combined Fellowship. Kaya bukas po, inimbita namin kayo sa San Sebastian Parish Church dito po sa Pinagbuhatan, Pasig City. Sa ganap po na 2:00 ng hapon. Kita-kita po tayo dyan, mga taga-Pasig. Kita-kita tayo at baka pumunta po sa atin ay si Sister Peli Pamintuan. At din po sa July 15, yun nga po yung Revival of the Holy Spirit. At din po kasabay niya po ang Cavite Sunday Gathering sa panguna po ni Sister Lita Dinumpit sa Emilio Aguinaldo National High School. Diyan po sa Bacoor, Cavite. Inimbitan kayo diyan sa mga taga Cavite, inimbitan kayo sa kanilang Sunday gathering. At sa July 16, San Nicolas Fellowship, at din po ang Shilito Homes Fellowship. At sa July 17, Rapol Fellowship, AP Aquino Fellowship, at din po sa July 18, Araneta Fellowship, Bukawi Combine, Hagunoy Fellowship. July 19, Montalbang Combined Fellowship, San Roque de Nabotas Fellowship, at din po ang Pastoral Meeting. Kaya po sa lahat po ng mga coordinators, disciple, elders, ang Pastoral Meeting po natin ay sa darating na July 19. Kaya po itala nyo na po sa inyong mga kalendaryo na ang Pastoral Meeting ng Soldiers of Christ ay July 19. At sa July 20, Tinajeros Combined Fellowship. At sabay niya po ang Pabahay Combined Fellowship, Nueva Ecija Combined Fellowship. At sa July 21, magkakaroon po ng Catholic Life in the Spirit Seminar sa panguna po ng Malabon Combined, sa panguna ng kanilang elder, Sister Lucia Hilarion. Kaya po sa lahat po ng mga kapatiran na hindi pa po nakakaranas na pag-aralan ang salita ng Diyos, sa darating na July 21, isang araw na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon dito po sa Maypaho Public Market. Sa ganap po na 8:00 ng umaga hanggang hapon na po yun. Libre pagkain na. Wala pang bayad. Subukan nyo po ang CLSS, isang araw na pag-aaral sa salita ng Diyos at marami kayong malalaman na panukala ng Diyos. At sa darating din na July 21, magaganap din po ang Dalandanan Fellowship at din po ang Maligaya Fellowship. At sa July 22, La Union Sunday Gathering. July 23, Upper Bigti, Vigil Overnight. July 24, Rapol Fellowship. July 25, Manugit Tambunting Fellowship. At sabay niya po ang Bagbagin Combined Fellowship. At din po ang Araneta Fellowship, Velasquez Fellowship. At din po ang San Ezekiel Combined Fellowship. At sa July 26, Bulacan Combined, Villa Maria Fellowship. At din po ang Manila Combined Fellowship. Sa July 27, Santa Maria Combined, San Miguel Fellowship, San Leonardo Nueva Ecija Fellowship, Pangasinan Combined. At din po ang Commonwealth Quezon City Fellowship. At din po ang Malaria Combined Fellowship. At sa July 28, MY Homes Landayan Laguna Fellowship. At kasabay niya po ang Marilao Combined Fellowship. At meron din po magaganap na Combined Fellowship ang Lubao, Pampanga. At gayon din po kasabay nila ang 3rd year anniversary ng Postal Caloocan City sa panguna po ni Sister Panchang Rigacho.
Sa July 29, meron po magaganap na Family and Senior Citizen Evangelization sa lugar po ng Sampaloc, Galicia Chapel. Sa ganap po na alas 4 ng hapon sa panguna po ni Sister Erlinda Ranya. Sa July 31, Mary Help Christian Combined, Acacia Fellowship, at din po ang Quezon Avenue Fellowship. Kaya yan po yung mga gawain po sa buwan ng Hulyo. At din po kung gusto niyo naman po mapasama sa prayer request, maaari lamang po mag-text sa ating butinged servant. Ang number niya po ay 0917-328-7851. 0922-812-6454. At sa ating pong text master, Sister Jo Gonzalez, happy listening. Ang number niya po ay 0920-803-8822. Minsan po yung mga pangalan po na pinapadala niyo po ay hindi po namin minsan ma-accommodate. Minsan po hindi po namin lahat po mabanggit. Pero magtiwala lang po kayo sa pamamagitan po ng inyong pong pag-text. Hindi man po mabanggit ang inyong pong mga personal na kahilingan, ang inyong pong mga pangalan. Alam na po ni Lord ang inyong pong mga kahilingan. Nag-text ka, nanalig ka, umasa ka, tatanggapin mo ang biyaya pagkaloob ng ating Panginoon. At ngayon po, dadako na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa. Ito po yung pinaka-climax din, ang pagbasa ng mabuting balita. Awitin po muna natin ang Sing. Hallelujah. Pag-ibig ni Kristo, pagkakalap po natin ang pagbasa ng mabuting balita kay Sister Emma ng Letre Prayer Group. Ngayon sinusuko ko kayo na parang mga Nawa ang pag-ibig nawa ang pag-ibig ng Panginoon ay ay sumaatin nawa. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinuguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at pagpapatutuo. Kaya sa harapan nila at ng mga hentel, kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo. Sa kasunod, sinabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang
anak ng tao. Ito po ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nawa'y maging gabay saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal kapag naliligaw, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Aming panalangin, Nawa'y pag-ibig mo, O Diyos, kami tingin ilaw sa aming puso, sa bawat sandali. sa araw at gabi. Maging tanglaw namin. Itong aming dasal. Itong aming dasal, Kapag naliligaw, kapag naliligaw, habang nasa mundo, kami akayin mo kung saan patungo sa iyo. Panalangin namin kami ay pagpapalain na kahit sa dilim nawa'y makita liwanag ng pag-ibig mo, dakila at di mawawalay sa iyong gabay. Adios aming payapang daigdig, laging bantayan, buhay na lang, sa'yo umaasa. kuskus ng iyong pag-ibig. Aming panalangin, Aming panalangin, tulad ng sampaslit, tulad ng isang paslit, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Batiin muna natin tong nag-comment, Sister Sachi. Ang ganda ng Tagalog version ng The Prayers. Napaganda po ng awitin ng ating Panginoon kung paano ang panalangin na handa tayong ilapit ng ating Panginoon sa kanyang banal na harapan. Kaya napaganda rin po ng ating Ebanghelyo kung paano napakahirap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi naroon yung pag-usig na darating sa bawat mananampalataya na maglilingkod sa ating Panginoon.
Ang wika nga natin, Panginoon, ngayon sinusugo kayo na para mga tupas sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maging matapat gaya ng mga kalapati. Kaya kung paano ang Diyos na bawat isa sa atin ay inuutusan upang ipalaganap ang mabuting balita sa gitna ng mga asong gubat. Kasi maraming tao na hindi kinikilala ang ating Panginoon. Kagaya din ng mga apostol, na sinugo ng ating Panginoon, naroon yung pag-uusig na dumarating sa kanila. Ang hindi sila maunawaan ng kanilang mga kababayan. Kagaya din ng ating Panginoon Hesus sa walang kakaliwanagan, na kung paano nung nagpagaling siya sa kanyang bayan sa Nazareth, hindi naniwala ang kanyang mga kababayan. Kasi inisip nila, si Jesus ay isang karpintero lamang. Si Jesus, anak lang ni Maria. Kaya imbis na si Jesus magpagaling ng mga may sakit, hindi siya nagpagaling ng marami doon. Kaya yung mga nanalig lang sa kanya, nanampalataya, yun lang din yung pinagaling ng ating Panginoon. Kaya pala mapalad yung mga nagtitiwala sa ating Panginoon at nananalig. Na kapag ikaw pala sumunod sa kalooban nating Panginoon, merong matutuwa, merong magagalit. Di ba? Kaya sabi natin, Panginoon, di ba, ipagkakanulo ka ng iyong, agupitin kayo sa hukuman. At yun din po, dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo, kung paano ninyo sasabihin, sapagkat darating ang oras, ito'y ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Kaya pala, kapag ikaw pala ay pinadala sa isang lugar, huwag ka palang matakot na ipahayag ang mabuting balita. Kasi hindi ka pala magsasalita, kundi yung ating Panginoong Hesus na walang kaliwanagan ang magsasalita sa kanila. Kaya tayo mapalad tayo sa pagbababa ng Christ on the Block, pagbababa ng Mama Mary, yung mga kapatira na humahayo, nagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Akala mo, walang alam. Akala na, pag tumayo na sa kalagitnaan, nagugulat na lang yung iba. Pag tumayo na doon, nagpahayag ng salita ng ating Panginoon, parang magagaling, parang may mga pinag-aralan. Pero sa totoo nun, wala talagang karunungan. Kasi nga, kalimitan dito sa Soldiers of Christ, talagang hindi po nakatapos ng college, high school graduate lang yung iba. Pero hindi yun ang tinitignan ng ating Panginoon. Ang tinitignan ng ating Panginoon, yung ating puso. Na kapag ang puso mo nakita ng ating Panginoon, nagpupumilit, nagumanap sa kalooban ng ating Panginoon, ang walang alam ay bibigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Pagkat ang Diyos sagana magbigay at hindi nanunumbat. Kaya pag umiling ka ng karunungan kay Lord, magugulat ka na lang, agad-agad ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya doon, dadating sa yung mga pag-uusig, lalo na sa pamilya, na kapag sumunod ka na sa kalooban ng Diyos, naroon na magagalit asawa mo, magagalit na anak mo, magagalit na kapitbahay mo. Pero tignan mo, kapag inuna mo ang Diyos, sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay, yung mga hindi nakakaunawa sa paglilingkod mo sa kalooban ng Diyos, mauunawaan ka rin pala nila dahil sumunod ka sa kalooban ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, napakaganda. Na kapag ikaw pala ay naglilingkod sa ating Panginoon, meron siyang pangako. Sabi ng ating Panginoon, ang manatiling tapat, siya ang maliligtas. Kaya mapalad pala yung mga taong naglilingkod na may katapatan sa ating Panginoon, hindi natakot na unahin ang ating Panginoon. Na kapag inuna mo ang ating Diyos sa buhay, handa ka niyang samahan, handa ka niyang tulungan, handa ka niyang pagpalain. Kaya kung dumarating man sa atin ang pag-uusig, dumadating man sa atin ang mga bibigat na pagsubok, mga problema, kasakitan, patuloy lang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay at handa niya tayong tulungan. Kasi ang pangako ng Diyos, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, kayo'y aking pagiginawahin. Kaya ang Diyos napakabait, ang Diyos napakabuti, na kapag inuusig ka, nariyan ang ating Panginoon, handa ka niyang tulungan. Kung saan ka mahina, handa kang palakasin ng ating Panginoon in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya ngayon, pakinggan na po natin ang patotoo ng ating kapatid kung paano siya binago, na dati hindi rin siya maunawaan ng kanyang pamilya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Pero ngayon, dahil sa kanyang paglapit, merong natuwa,
meron din nagalit sa kanya. Pero ngayon, narito siya, patuloy siyang magpatotoo kung paano siya binago ng ating Panginoon. Tawagan natin si Sister Emma ng Letre Prayer Group. Magandang hapon sa Diyos na buhay sa inyo, brother. Ako magpapasalamat at magpupuri dahil nung wala pa ako dito, madilim talaga ang buhay ko. Ngayon, nagliwanag na dahil dati akong adik talaga ako sa tungid. Nahuli ako. Pag-uwi ng brother husband ko, tinubos pa ako. 500 lang naman. Amen. Tapos, marunong na ako mag-rosary. Dati, baraha ang hawak ko. Ngayon, rosary at saka Bible. Sabi nga ng kuya ko, nababaliw na daw ako. Pero hindi ko pinansin yun. Napakapalad pala talaga pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Nandiyan na yung kapayapaan sa loob ng tahanan at yung asawa ko naakay ko na rin. Ano pa pagpapala sa inyo, sister, nang patuloy kayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Paano po ba kayo napunta sa sa Soldiers of Christ? Ay nakita na ako ng Mama Mary ng Martial Group. Apa. Masisipag talaga yung Martial Group. Pero wala ka pa nun sa gawain ng Diyos? Ano ka Nung talagang... wala pa ako sa gawain ng Diyos, Talama ka talagang sa sugal. sugarol talaga ako, adik. Minsan pa magdamag. Amen. Wala ka ng wala kang tulugan. Walang tulugan talaga. Nung nakita na ako ng Mama Mary, yun. Kahit hindi ko na hinahawakan ng baraha ngayon. Paano mo na yun? Paano nyo natanggal ng kusa? Yun ay dati talagang kayo, hindi nyo matanggal-tanggal yun. Ano ginawa nyo? Linggo-linggo ako dito umakyat. Napunta na kayo sa paho. Linggo-linggo. Kubinan ko, alisin ko na talaga yung sugal. Opo. Yun. Ano nangyari sa inyo? Natanggal na yung pagsusugal nyo po. Ilang taon na po kayo sa Soldiers of Christ? 1 taon na nung February. 1 taon na po kayo. Tapos umiinom din ako ng Man. alak, pero ngayon tubig na lang ang iniinom ko. Yinayaya nga ako ng mga ko, sabi nag-iba na daw ako. Tinatagayan ako, Apa. inaalok ako ng baraha pa daw kami, sabi ko wag na niyo akong tuksuin, sabi ko nagbago na ako. Amen. Tuwang-tuwa ang mister ko na napunta ako dito sa community ng Soldiers of of Christ. Christ. Kaya nagpapasalamat ako, nagpupuri sa Diyos na buhay, lalong-lalo kay Brother Ting Arcadio. Arcadio. At isa pa pong pangalawa kong pagpupuri, may sunog sa amin. Sa likod lang ng bahay. Dati kasi, nasunog kami. 2 beses kami nasunog. Wala pa ako sa gawain dito sa SOC. Nung masulyapan ko ang Bible, kinuha ko yung Bible, hinarap ko doon sa sunog. Alam niyo po, kay buti talaga ng Panginoon. Nakita na lang namin usok na, wala nang apoy. Bumaba ako sa bahay, sinabihan ako ng kuya ko, nababaliw na nga daw ako dahil ang daming makuha, bakit ang Bible pa ang kinuha ko. Tumigil na daw ako sa relihiyon na to dahil baka daw talagang matuluyan ako pagkabaliw. Sabi Man. ko, pabayaan mo na lang ako kuya. Sabi ko, hindi kayo natutuwa, yung kapatid nyo, nagbago na. Dating hawak baraha ang aga-aga, ngayon Bible at saka rosary. Kaya maraming salamat. Okay. Ano pa, sister? Ano pa pagpupuri nyo? Dati hindi kayo marunong mangumpisal. Yung kwento nyo kanina. Dati, ang naalala ko, siguro grade 3 lang ako nang umpisal eh. Amen. Ngayon, buwan-buwan na ako. Tuwing katapusan ng buwan, nangungumpisal na ako. Tsaka napakagaan pala ng pakiramdam pag ikaw'y naglingkod na sa Panginoon. Nandyan lahat ang pag-aano ng mga kapitbahay. Hindi ko pinapansin yun dati.
Pag makarinig ako ng salita, Away away kagad. doon, mura. Pero ngayon, hindi na. Mas maganda pala yung magpakumbaba. Amen. Pero dati hindi nyo maunawaan yung sister. Pag galit, galit. Galit. Pag away, away. Totoo yan. Mapalad talaga na napunta talaga ako dito. Kaya ko binand ko, maglilingkod ako kay Lord. Sabi ko, kahit sang gawain ng isusi, nandoon ako. Kahit ako lang mag-isa, o kagaya ngayon, ako lang mag-isa. Magpuri, hindi ko akalain magpuri ako dito sa radio. Pero alam mo, madaming ano sa'yo, matatats na kung paano ka binago ng ating Panginoon. Dati, talama ka sa sugal, pero sa panggitan ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos sa buhay, binago ka ng ating Panginoon. Kaya wag kayo mahiyang papurihan ng ating Panginoon. Na kapag ikaw ay nagpuri, kapag merong na-bless na isang tao, ginamit ka ng Panginoon, alam mo, parang akay mo na rin yun. Lalo na sa radio program, ay libo-libo nakikinig sa atin. Hindi lang tayo pang Pilipinas, ngayon pang international na tayo. Nakikita ka sa TV, sister. Nakikita ka sa internet, oh. Nila sister dyan, Sister Lisa, nanonood sa atin. Kaya yung yung karanasan mo talagang kakaiba yan. Kaya yung pag-uusig na dumarating sa iyo, hindi ka maunawaan ng kapatid mo, paglaban mo lang ang ating Panginoon. Kasi darating din ang time, dadating din ang oras, darating din ang panahon, yung mga hindi nakakaunawa sa atin ay mauunawaan nila tayo. Kasi yan ang kalooban ng Diyos eh. Kapag lumapit ka na sa Diyos sa buhay, hindi pala kapayapaan ang dala niya, kundi tabak. Kaya yung pag-uusig sa'yo, tiisin mo lang yan. Kapag tiniis mo, nanalik ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay, kasi yan pala yung mga, yung mga naglilingkod kay Lord, darating din pala bawat sa atin, hindi natin maunawaan, maraming hindi makakaunawa sa atin. Pero kung patuloy lang tayong susunod sa kalooban ng Diyos sa buhay, darating din ang panahon, makakasama rin natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Ano pa masabi, Master? Sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos sa buhay, ano pa bang mga pagpapala? Dati, di ba may kunento ka kanina, yung tinda ka ng tinda. Nangungutang ka pa, pero wala pa rin Dati may tindahan ako, maliit lang. Isinara ko ngayon, hindi na ako nagtinda nang nandito na ako. Kasi nagtataka ako, may tindahan ako, nangungutang ako ng 5-6. Amen. May sa Bombay pa yan, Apo. araw-araw. Pero ngayon, hindi na ako nagtinda, hindi na ako nakakautang, ako pa ang Papahiram. papahiram. Amen. At saka, ang gaan ng pera talaga sa amin. Kasi ang trabaho ng mister ko, pintor lang naman ng sasakyan eh. 500 lang isang araw, ganun, araw-araw, isang linggo, 3,000. Opo. Pero nagtataka talaga ako, sabi kong ganun, napakabuti pala talaga pag ikaw maglingkod sa Panginoon. Yung kahilingan mo, minsan ipagkaloob talaga sa'yo. Dati, naakitan ako ng Mama Mary, yung bahay ko, kubo-kubo, ngayon may mga kaldero pa yan, Nakapatong kasi. sa bubong. Sa bubong kasi butas nga. Amen. Pag pangalawang akyat ng Mama Mary, nagtaka na lang yung mga martial na naghahayod sa amin. Naku, si sister, nagpatayo na ng bato na, tsaka pina-up and down ko na. Pero hindi pa man tapos, pero nagpapasalamat talaga ako na napunta ako dito sa community Soldiers of ng Christ. SOC. Opo. Na laki ng pagbabago sa iyo, yung bahay mo. Nung una, pag-akyat, pagbaba ng Mama Mary, samantala ang binibigay lang, mintin lang yung binibigay ng mister ko, 3,000. Nung pagbaba ng Mama Mary, nagulat ako, binigyan ako 8,000. Amen. Praise the Lord. Nagdoble. Nagdoble. Amen. Nagulat talaga ako, sabi ko, Lord, sabi ko, kay buti-buti mo talaga, sabi kong ganun. Talagang maglilingkod na ako sa'yo, sabi kong ganun. Ganun ang Diyos patuloy siyang nagpapakita ng himala sa bawat sa atin. Kasi pinakinggan mo ang tinig ng Diyos. Hindi mo pinakinggan ang tinig ng Panginoon, talagang ganun ka lang talaga. Kung ano ginagawa mo araw-araw, yun din yung ginagawa mo. Pero ngayon, naiba ka na ngayon, sa mula nung tinawag ka ng Panginoon, kagaya ka ng isang mga apostol natin. Nung tinawag ng Panginoon, wala nang humpay sa paghayo. Wala nang humpay sa pagpunta sa gawain ng Panginoon. Di kada may gawain, punta ka ng punta, sister. Pag-araw ng linggo, alas 6 na ako umuwi ng bahay. Gigising ka ng alas 4.
ano ka dito, Magsimba. magsimba. Uuwi ka sa bahay, kakain, 12:30, magbaba na ng Mama Mary. 3 kasi ang Mama Mary namin. Talagang ibinigay ko pag-araw ng linggo. Totoo pala yan pag sinabi ni Brother Ting, pag-araw ng linggo, ibigay mo sa Diyos ang biyaya, ipagkakaloob. Amen. Talaga. Glory to Totoo God. yan. Kasi tama yung ano, no, yung ating butingin servant at ang ating Panginoon, kapag pinangili mo yung araw ng linggo, binigay mo sa ating Panginoon, talaga yung pagpapala darating sa atin. Kasi nilikha niya ang daigdig mula unang araw hanggang ika-6 na araw. Kapitong araw pinagintangi, pinaging banal, kaya lahat ng taong gaganap ng araw ng linggo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya tayo mapalad tayo Napuntahan tayo ng community ng Soldiers of Christ na yung lihim at sekreto ng ating Panginoon na pagkalob sa ating lahat, na sundin lang yung araw ng linggo. Na kapag binigay mo yung araw ng linggo, pinuri mo ng pinuri si Yahweh, unang-una kasalanan mo patatawarin. Kapag ang kasalanan napatawad, kasi pag linggo, biruin mo alas 4 hanggang alas 8 ng umaga, hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos mo ng simba, fellowship, nagbabaka pa ng Mama Mary. Kaya mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, nasa gawain ka ng Panginoon. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, kung binigay mo ang isang araw para sa akin, bibigyan ka rin ng oras. Kung anong tinanim, siya ang aanihin. Kaya nagtanim ka ng oras sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay naghirap, kapag ikaw ay nagipit, nariyan ang ating Panginoon, dumalangin ka at agad-agad tutugunin ng ating Panginoon. Dati, bahay ni sister, kubo-kubo lang. Ngayon, mansyon na. May second floor na, sister. O ano, pastor? Ano pa pagpapala sa'yo, asawa mo? Yung asawa ko, naakay ko na rin. Dati, nagagalit siya pag umaakit ako dito, may simba daw bang ganun, kalahating oras. Kung ano-anong pinagsasabi, sabi ko, sumama ka para malaman mo. Amen. Ay, sumama siya, revival yun. Kinalingguhan uli, sumama uli siya. Naintindihan na niya, sabi niya, ang hirap pala manghusga ng hindi mo nakikita. Sabi niya, napakasaya pala. Sinasabihan pa akong si Raulo kasi sumasayaw daw. Opo. Bumili. Ngayon, yung asawa mo, sumasayaw na rin. na ngayon. Di parehas na kayo, sister. Gustong-gusto. Bumili nga ako ng tip. Pinapatugtog ko. Sasayaw ako. Yung mga kapitbahay. Nako. Amen. Lalo kong Lalakasan. Para madinig nila, no? Kaya, Sister Emma, imbita mo yung mga kapatira natin, yung mga talamak sa sugal, yung mga may problema, imbitan nyo sila na sumama sa gawain ng Panginoon. Ano ba masabi nyo sa kanila, yung mga nakikinig po sa atin ngayon? Imbitahan niyo po sila. Kaya kayo mga brother and sister, yung adik na talaga kayo sa sugal, pumunta lang kayo dito sa May Paho, pag-araw ng linggo, kayo'y baguhin ng Panginoon. Amen. Sa darating na linggo, Sa Revival of darating na the Holy linggo, Spirit, no? Revival ng Holy Spirit, kailangan Subukan lang nila, no? subukan yung pumunta dito. Napakasaya. Amen. Glory to God, Lord to Jesus. Kaya po kayong mga kapatid na nakapakinig po sa ating kapatid Sister Emma, kung paano po siya pinanikan ng Christ on the Block, nadaman niya yung pagbabago ng ating Panginoon. At din po, hindi niya kayang baguhin yung kanyang sarili, pero sa tulong at tabag ng ating ina at ng ating Panginoon, naroon natanggal yung kanyang pagsusugal. At yung dapat masunog din yung kanyang bahay. Ilang beses na sunugan to. Pero simula nung tinaas niya yung Bible, imbis na masunog yung bahay niya, hindi na nasunog. Saka yung bahay niya dati, kubo-kubo lang. Pero ngayon, mansyon na. Bigay ng ating Panginoon. At dati, nangungutang, ngayon po ay pinagkaloban na ng ating Panginoon ang kagaanan ng kanyang pamumuhay. Kaya po kayo lahat, subukan nyo lang ang Panginoon. Wala namang mawawala kung bibigyan nyo yung para sa ating Diyos sa buhay. Lalo na yung araw ng linggo po. Na kapag ang araw ng linggo binigay nyo, talagang gagawa ang Diyos ng himala. Ang gusto lang natin, Panginoon, subukan mo lang ang Diyos. Gagawa siya ng himala sa ating, ating pamumuhay. Marami na rin po sumubok dito na pumunta sa Paho. Napatunayan nila ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kayo mga kapatid na nakikinig, subukan nyo, inibita namin kayo sa darating na linggo. Subukan nyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa darating na Sunday, ang Revival of the Holy Spirit.
Dito po sa second floor na may Paho Public Market, JP Rizal Street, may Paho, Caloocan City. Kaya kung paano ang ating ebanghelyo, dumating ang pag-uusig, dumating ang mga problema, tuloy-tuloy lang sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pagkat winika ng Diyos, ang manatiling tapat, siya lamang ang maliligtas. Kaya kapatid, tawag ka ng ating Panginoon, inaanyayahan ka na subukin ang kanyang kapangyarihan. Subukan mo dito sa second floor na may Paho Public Market. Ipadadama niya ang pag-ibig, pagmamahal, pagpapala. Kung anong nadama ni Sister Emma, ganun din sa bawat isa sa atin. Nariyan ang Diyos, handa tayong mahalin, maglingkod ka lang sa Diyos na buhay. Yun lamang po at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa pangatlong bahagi nating programa. Kung tawagin po to ay Healing on the Air. Pakipatong na lang po yung mga tubig, tinapay langis sa ibabaw ng radyo nyo. At magtiwala po kayo manalig, manampalataya, nariyan ang ating Panginoon. Pagkat winikan niya, 2-3 na nagkakaipon sa kanyang pangalan, na ito siya sa ating kalagitnaan. O dakilang Diyos, sa mamakapangyarihan sa lahat, patuloy po kami Lord, nagpupuri, nagpapasalamat sa apong Panginoon na niloob mo, napakinggan namin Lord ang iyong buhay na salita. Na kung paano Lord sa iyong ebanghelyo na dumarating ang mga pag-uusig sa mga taong sumusunod sa iyong kalooban. Dumadating Lord ang mga pagsubok sa bawat tao na susunod sa iyong kalooban. Kaya Lord, maraming salamat. Sa kabila Lord na hindi kami karapat-dapat na sumunod sa iyong kalooban, pinili mo kami upang patuloy ka Lord na sundin. Patuloy Lord na paglingkuran ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Dati Lord, wala kaming panahon na paglingkuran ka. Pero simula Lord, nung tinawag mo kami, nadama namin Lord ang iyong pag-ibig na walang kakaliwanagan. Kung paano Lord sa aming isang kapatiran, na pinanikan ang aming ina sa kanyang tahanan. Punong-puno Lord ng bisyo, kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, at pag-ibig ng aming ina, pinalaya mo siya sa gapos ng kasalanan. Kaya Lord, maraming salamat. Dahil tinawag mo kami Lord sa community ng Soldiers of Christ. Dito namin Lord nalaman ang mga lihim na panukala ng Diyos. Dito namin nalaman na ikaw pala Lord ay mahalagang paglingkuran. Na kapag ikaw Panginoon ay aming sinunod, naglingkod kami sa iyo Panginoon, babaguhin mo Lord ang aming buhay. Hindi namin kaya magbago, pero sa tulong at tabag mo, Panginoon, kaya mo kami, Lord, baguhin. Kaya Lord, maraming salamat. Dahil binigyan mo kami, Lord, ng privilege na paglingkuran ka, sumunod sa iyong kalooban. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag naglilingkod kami sa iyo, pagpapalaim, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Pagkat winika mo, Panginoon, salamat sa aming pamilya, ang maglingkod sa iyong banal na harapan. Ika-4 na salinlahi ng aming mga mahal sa buhay ay pagpapalain mo. Kaya Lord, narito Lord ang aming mga kapatiran na nagtitiwala, nananalig at nananampalataya. Nawini ka mo Panginoon, magkaroon lang kami ng siliit, ang buti ng mustasa ng pananalig at pananampalataya. Ang imposible Panginoon, magiging posible sa iyong dakilang pangalan. Kaya Lord, na yan Lord ang aming mga kapatiran. Nagpapatong Lord ng tubig, tinapay, langis sa ibabaw ng radyo, na umaasa na magsisilbing gamot sa kanilang mga karamdaman. Magbibigay ka, Lord, ng kapayapaan sa aming mga tahanan at magbibigay ka, Lord, ng mga pagpapala sa mga taong nagtitiwala, nananalig at nananampalataya. Kaya, Lord, na yan po, Lord, ang mga tubig, tinapay, langis na pinapatong, Lord, ng aming mga kapatiran. Nawini ka ang Panginoon na makainom ng tubig, makakain ng tinapay, mapahiran ng langis,
sila'y gagaling sa kapangyarihang pangalang Yesus sa walang kakaliwanagan. At winika mo, Panginoon, humayo kami sa buong salibutan. Palaganap namin na mabuting balita. Bautismo namin sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at turuan sa mga utos na pinag-uutos mo, Panginoon. Lord, na ito, Lord, ang aming mga kapatiran. Nariyang, Panginoon, at titiwala na nanalig. Nariyang, Panginoon, pinapato nila, Lord, ang iyong mapagpalang kamay sa ibabaw ng radyo. Kaya, Lord, iunat mo, Lord, yung mapagpalang kamay mula sa taluktok ng kanilang mga ulo. Pagusin mo, Lord, yung duga at tubig na bumulak sa tigliran. Yung init at lamig na dadapo, Lord, mula sa taluktok ng kanilang ulo hanggang talampakan. At ibababa mo, Lord, ang dilang apoy ng pag-ibig, dilang apoy ng kapayapaan, dilang apoy ng katapangan na sumunod sa iyong kalooban. At sa aming Panginoon, pwede kayong magtali at magkalag ng masamang espiritu sa Panginoong Hesus na walang kakaliwanagan. Kaya espiritu ng kasalanan, espiritu ng kaguluhan, wala ka ng lakas, wala ka ng kapangyarihan para gambalain ang bawat tahanan na nariyan na nakikinig sa programa ng Soldiers of Christ. Kaya ikaw, Satanas, sa pangalan ng Panginoong Hesus sa walang kakaliwanagan, itinatali ka namin, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat at walang karapatan na gambalain ang gawain ng Panginoon. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam namin, Panginoon, bawat isa sa amin ay pinagpala mo, pinadama mo, Lord, ang iyong pag-ibig na walang kakaliwanagan sa pakikinig ng radio program ng Soldiers of Christ. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon namin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala Para lang papatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon mapakailanman, mapasalanggan siya nawa. Padakilan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Patuloy po namin tinataas at tinadalain sa iyo ang aming po mga live stream viewer na ngayon, Panginoon, na nanonood sa programa ng Soldiers of Christ, ang radio program dito sa DWAD. Prayer for the complete healing. Brother Jay Maninang, Sister Shirley Yap, Sister Lorcel Tokunaga ng Japan, Sister Carmela Romera ng Japan, Sister Elisa Nicolas ng Vietnam, Sister Lorna Cantero ng Caloocan, Sister Melody Murano ng Sri Lanka, Sister Luisa Gatchalian ng Manugit, Sister Lani Arthur ng United Kingdom, at din po sina Sister Cathy Tinumpit ng Israel, Sister Mercy Carino ng Singapore, Brother Edwin Mamonong ng Quezon City, Sister Michelle Lacquin ng Pasig, Sister Marian Leonardo, Sister Kem Dumalaon, and Brother Winston Sarabia. At din Panginoon, lubusan na kalakasan sa aming pong butinged servant. At din Panginoon, tuloy Lord ng kagalingan ng kanyang karamdaman. At din po Panginoon, tinataas at dinadalain namin Panginoon ang pamilya Panginoon ng aming butinged servant, si Sister Caron, si Brother Kentan Altan. At din po Panginoon ang asawa po ng aming butinged servant, Sister Erlinda Arcadio. At din Panginoon ang kanya pong mga pamilya, Nanay Rustica Mercado. At para po sa prayer intention ng aming mga kapatid na sina Romeo Pescasio and family, Bilia Marquez, Macaraos Saquemo, Mary Ann
Meranya, naway malusaw ang kulani sa bato. At tinatas pa namin naman ang complete healing na aming mga kapatid na sina Victor Manyalang, Jet San Mateo, Arlene Juan, Emma Espalmado, Felicidad Arungay, Rosnel Madrilejos, Rodolfo San Marcos, Berlandina Samson, Derek Agustin, at din pa man ni na Emil Calderon, Deli Capiral, Brother Ramon Punay, makapasa sa interview, at din Panginoon kay Sister Sally Di Diyos, patuloy na kalakasan at kagalingan ng kanyang karamdaman. Ang ngayong Panginoon, nakumpay ang Panginoon sa ospital, tinataas po namin. At din Panginoon si Brother Robert Celeste, Shane Aguirre, Sister Auring Bonita and family, Sister Eva Min and Brother Eddie Rivera and family, Alma Madrileos and family, Susan Piloquero, at din Panginoon na Cecil Fortunato, Jean and Ruben Carios, Perlita Angob and family, at din paman na Sister Annalyn and Brother Raybas na para magkaanak, at tinatas pa namin naman sina Sister Fortunata Lusada, Nanay Ibing, Nanay Nati, Nanay Nelly, at din Panginoon ni na Erlinda Nicole and family, Rose Albacino, Jenny Lapera, at din Panginoon ni na Ria Rico, Maricel Kige and family, Bansuela family, Kigi family, Rodolfo Maala, Elena Maala, Armando Padilla, Leonardo Padilla, Ruben Padilla, Rosita Radisto, Maria Salazar, Ariel, and Mabil Salazar. At tinatas pa namin naman sina Sinaida Soriano, lubos na kagalingan, Erwin and Shasha Dungo, Badar family, complete healing ni Jejin Villarusa ng Korea. At din Panginoon, tinatas pa namin sina para makatapos ng pag-aaral si Raniro Alvin Alan Salazar para makapagtrabaho. At din pa man nina Alvin Aldrin Salazar, Ariana Salazar, Iris, Ruel Joseph Dominguez, Ashley May Suba, Clark Ken Suba, Princess Ira Suba, Alyosa May Suba, Alfred Jan Salazar, Sabas Tungol para sa kagalingan ng prostate. At tinatas pa namin naman sina Janice, Janet, Jane, Jan Liap, Limuel Capioso para sa kagalingan niya ng kanyang sakit sa restrictive cardiomyopathy. At tinatas pa namin naman sina Dang Mulon Lubaco family. At hindi pa man ni na Lorna Laudi family, Sister Leonor Canlas and family, Josephine Lucio family, Christina Amante and family, John Michael Bulon Lanos. At hindi pa ni na Edwin Gondran family, Remedios Manipur and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Mercy Carino and family, Pañuelos family, San Juan family, Sam Tan Huatco, Mel Dea Pule and family, Mercy Carino and family, Pañuelos family. At para po sa personal intention ng San Juan family, San Tan Huatco, Meldea Poli and family. At yun din pa man ang Basel family, Eduardo Maginang, Lorena Maginang and family, Rivera family, Samson family, Sibuya family, Ibanez family. At para po lumagaw ang Christ on the Block ng Santolan Prayer Group. At tinatas pa namin naman sina Rosario Talavera and family, Lita and Sunny Topa, Lagrina Galang, Paul Paulo Moreno, Janine, Jeneline Pingol, Kiki, Iya, Lucky, Abara Prince, Princess Rose Mel, Carlo Torres, Rona Talavera, Agida Nicolas and family, Purita Niero and family, at hindi pa man Lily Amor, Yesam Dikita and family, Atila Ambros, Etela Ataltini, Hapis Atalatini, Cecilia Bautista, Lancer Bautista, Ayan Bautista, Engelbert Bautista, Serili Bautista, Hiromi Tokugawa para sa kagalingan ng kanyang karamdaman. At din Panginoon, lahat po ng kapatiran namin na nakinig, hindi man mabanggit ang kanilang personal na kailangan at pangalan,
Maraming salamat po, Panginoon, at alam namin na kanilang kailingan ay tinugon mo na in the name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ito po inyong kapatid sa panampalataya behalf of Brother Ting Arcadio. Ako po inyong nakasama sa labing isang oras, Brother Rodwell Pradeas. Ang alipin ng Diyos sa buhay na sa inyo naglilingkod. Hanggang dito na lamang tayo at muli tayo makikipagtipan sa Panginoon sa impapawid sa ganitong oras at nuway sumaatin ang pagpapala ng Diyos na buhay. Kasama ko po dito si Brother John Silverio, ating technician, at Sister Emma ng Letre Prayer Group. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig.